Yung mga naosog mga kababayan, pensyonado na yung kampo ng mga Duterte. Bakit niya, Mr. Maravillas? Paliit ng paliit yung kanilang mundo. At yung kanilang mga sinasabi mga kababayan, yun ang nangyayari sa kanila. Yan kasi, matanda na kayo. Hindi pa kayo natuto. Daldal kasi kayo ng daldal eh. Ayan tuloy, yung mga pinagsasabi ninyo, yun mismo ang malamang mangyari sa inyo. Abang yung kampo ng mga Marcoses, the first couple mga kababayan, the first family, relax na relax. Abang sinasalubong o sinalubong yung mga Olympians, pasayaw-sayaw po si Mrs. Lisa Marcos. Abang hindi na halos makatulog yung mga Duterte at mga minions nila. Kasi yung sinasabi po ni Harry Roque na may niluluto daw na impeachment complaint laban kay Inday Sara, malamang matupad. Malamang mangyari mga kababayan. Bakit niya, Mr. Maravillas? Pinapasumpi na po ng House panel yung COA reports on the Office of the Vice President saka sa DepEd sa paggastos po ng confidential funds. Iyan po, House panel to subpena COA reports on OBP, DepEd, Confi funds. Sabi sa report kagabi ng GMA News Online. O ito po, mga kababayan, yung report naman ng Inquirer. Sabi diyan, the House Committee on Appropriations has moved to issue a subpoena versus the Commission on Audit to release its audit reports on the use of confidential funds by the Office of Vice President, Office of the Vice President, as well as the Department of Education for fiscal year 2022-2023. The motion was put forward by the Makabayan Bloc, ACT Teachers, Representative Franz Castro, Gabriela Representative Arlene Brosas, and Kabataan Representative Raul Manuel. Appropriations Panel Vice Chair and Marikina Representative Estela Kimbo is currently presiding over the COA budget hearing. Nga, si Congresswoman Estela Kimbo, ito yung nasyak nung unang madiscovery niya na yung confidential funds na 125 million nalunok ni Inday sa loob lang ng 11 days. ang akala nga niya una, 19 days, 11 days pala. O ngayon, sige daldal po ni Atty. Harry Roque, may naamoy daw sila na balita. Base daw sa kanyang bubuit, dati niyang mga kaklase sa 17th Congress, ibig sabihin mga kasama niya dati sa Congress, nagtip sa kanya na may niluluto na impeachment complaint laban kay Inday. Sabi ko nga po, kung mayroon, di very good. I think ito po ang minimin mga kababayan ni Atty. Harry Roque. Pero sabi ko nga po, pag may nag-file, malamang galing po sa Makabayan Bloc. Itong Makabayan Bloc po, anti-Marcos. Kaya malabo po na ang author nito ay ang Palasyo Malacanang o ang ating Pangulong Bongbong. Kasi yung mga Makabayan Bloc congressmen, wala man po yan na sinasanto. May sarili din silang agenda, mga kababayan. Anti-Marcos, anti-Duterte. Alam naman natin kung anong kulay ng mga Makabayan Bloc. Mas aligned sila mga kababayan sa mga dilawan. Although nung panahon ni Cory, anti-Aquino rin sila. Kasama sila sa nagduklok mga kababayan kay Cory, pero nang makaupo si Cory, kontra na nila si Cory. So alam na ninyo kung ano yung agenda din ng mga Makabayan Bloc. So malabo po, in case mag-file ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente kay Inday, may kinalaman po yung Palasyo Malacanang. Kasi sigurado na yon ang magiging script, ituturo nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tama pa? Ibigay ko muna sa inyo ang kwento mga kababayan before natin na pag-usapan. Kasi malamang dito po magsisimula ang impeachment complaint na pwedeng mabuo laban mga kababayan kay Inday. Ito'y mga tanda.
mga pangitain. The writings on the wall, mga kababayan. Sabi dito sa kwento ng GMA News Online, the House Appropriations Committee on Tuesday, kahapon lang po, inapprove yung motion to issue a subpoena on the audit reports of the Commission on Audit para sa paggamit po ng confidential funds ni Inday sa kanyang opisina, sa Office of the Vice President, saka sa DepEd during fiscal year 2022 to 2023. So sabi po ni Marikina Representative Luz Kimbo, panel vice chairperson, during the deliberations ng proposed COA 2025 budget, by virtue anya of the oversight power of the Committee on Appropriations, the motion to issue the subpoena doses tecum requiring COA to submit the audit report of the Office of the Vice President in the Department of Education on the use of the confidential funds for fiscal year 2022-2023. Hearing no objections, the motion is carried. Tapos, mga kababayan, yung motion po ay ginawa ng mga Makabayan Bloc. Ayan po, para lang malinaw. The motion was put forward by the Makabayan Bloc, sina Franz Castro, Arlene Brosas, tapos si Raul Manuel. Baga kasi magturoan na naman, siguradong yun po ang gagawing, ang sasabihin po, na nagsasabuatan yung mga kaalyado ng ating Pangulo sa Kongreso. Paano naging kaalyado ng Pangulo? Yung mga makabayan. Di ba? Tapos ituturo nila si Martin Romualdez bilang head, bilang Speaker of the House. Yun anya yung nanggatong. Paano mo magagatungan ng isang tulad ni Martin Romualdez? Ang tulad ng mga Makabayan Bloc congressmen na may sariling agenda din, may sariling mundo. Tama? Anti-Marcos, anti-Romualdez ang mga taong yan. So malinaw, mga kababayan dito sa kwento, sabi dyan, it was Teachers Party List Representative Franz Castro who first raised the motion after the COA confirmed it had already completed its audit actions and observations on the liquidation reports submitted by the Office of the Vice President and the DepEd, both held by Vice President Sara Duterte during the fiscal period. The State Auditor said a copy of the reports was forwarded to the Office of the President, Senate President, and House Speaker. So sabi po ni Congresswoman Franz Castro, malaga itong usapan ng confidential fund since hindi po pwedeng sabihin dito ang findings ng COA. May I therefore move to subpoena duces tecum be issued to COA for these EOMs o kung meron mang disallowances or suspension issued to the Office of the Vice President and DepEd, sabi po ni Castro. Tapos, malamang mga kababayan, may nakita na nga pong diferensya si dating bayan mo na Congressman Colmenares, kasi kasabay daw sa ginastosan ng confidential funds yung pamimigay ng food aid. Hindi man na niya yan parte ng dapat ginagastosan ng confidential funds. So pag may na-discovery po dito, mga kababayan, malamang ito yung maging batayan para mag-file itong mga Makabayan Bloc ng impeachment complaint laban po kay Inday. Kasi base po sa ating konstitusyon, ang mga impeachable offenses, yung culpable violation of the Constitution, pag-tatraidor, bakit nakatawa ka Mr. Maravillas? Basta yun ang sabi sa Constitution mga kababayan, yung treason, bribery, graft and corruption. Malinaw po, napapasok siya sa graft and corruption, yung mali na paggamit ng confidential funds. Saka yung tinatawag na betrayal of public trust. Pag na-involve ka po sa graft and corruption, that is betrayal of public trust. Magkadugtong na yan mga kababayan. So pasok na pasok. Kaya itong mga sinasabi po ni Harry Roque,
Pero sabi ng mga Young Guns, member ng Young Guns na mga congressman, tiningnan ko niya yung si Congressman Paulo Ortega, yung aking crystal ball niya, dalawa niya, left and right, mayroon ako, wala pa man niya akong nakikita. Magkahulugan, mga kababayan, yung sinasabi ni Congressman Paulo Ortega. Pagkatapos, biglang lumabas yung balita kahapon. Nagmosyon yung mga makabayan black congressmen para isubpena 12 Stecom yung COA report po sa confidential funds ni Inday sa DepEd, tapos sa Office of the Vice President. Malamang ito yung naamoy ni Atty. Harry Roque. Kaya siya po nagsalita at dumaldal siya sa kanyang podcast para umingi ng saklolo sa kanilang mga supporters, yung 16% na mga DDS supporters. Yung mga DDS po hanggang social media lang po nagdadaldal. Hindi man sumasama sa rally. O di ba? Unang-una yung pundo ng nausog, mga kababayan, na natingga yung daloy. Kasi sabi, nagpupundo ng nausog rallies po, yung Pogo, pinatigil ng ating Pangulo. Tapos, na-corner, mga kababayan. Yan kasi, ayaw ninyo kasing tumigil. Nanggugulo kayo, sabi nga natin, na-underestimate ninyo masyado yung administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi ninyo, kuting weak leader. O ngayon, bakit kayo natataranta? O di ba? Learn from the wisdom kasi ng sinasabi sa Bible. Sabi sa Bible po, be careful of what you say. That's the power of the tongue. Sabi nga, yan po, James chapter 3 verse 1 to 12, be careful what you say. Yan po, speech can be a great power for good, but it is also can cause great damage. This reality of the power of the words, whether for good or evil, is what James now addresses and calls us to use words for good and not for evil. Yung mga taga-nausog po, yung dating Pangulong Digong si Inday, after na bumalik sa Philippine Area of Responsibility, is na waging war against the Marcos administration at nagpalabas po ng mga manghang na salita. Yan nangyari po, nang magpalabas siya ng mga manghang na salita, hindi man niya pinag-isipan. Ayun, nilolubog niya yung kanyang sarili. Di ba? Yan ang nangyari po sa mga Duterte at mga minions niya kay Harry Roque. Sino ba naglubog sa kanilang sarili kung hindi sila mismo? Tama ba? Tama itong sinabi po, analysis ni Ronald Llamas. Sakto itong sinabi po ni Ronald Llamas, political analyst. Sabi niya, si BP Sara Duterte mismo nagbabaon sa sarili niya. Sa interview po ni Christian Esguera ng Facts First, diba? Pakinggan natin yung sinabi ni Ronald Llamas, mga kababayan. Advice sa kanya, yan ba yung advice nyo? Ganyang statement? Bawat paragraph bumabalik sa kanya. Pati yung mga pati sa airport? Di ba pati sa airport? Nireklamo niya yung CCTV. Ang daming problema ng airport. Problema ng airport yung surot. Problema ng airport yung niya. Problema ng airport yung human traffic, etc. Pastillas. Tapos ang kanyang niraise na issue ay yung kanyang CCTV. CCTV. Oh. Ni-release. Di ba? Bakit daw ni-release? Threat sa security niya. Di ba? Oh. Tapos yung kampa, yung hindi lang nanganganib ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya. Talagang kine-casing daw sila. Nakalagay dyan, salitang casing. Ang ibig sabihin ng casing, ay hit. Di ba? Kine-casing ka para ikaw ay patayin. No? Kaya talagang yun ang kanyang banat sa kapulisan. Hindi lamang siya nilalagay sa panganib, mukhang may balak sa kanya. No? Kaya dapat talaga sagutin ng PNP yan. Pero hindi naman nakita yung kanyang interview last night sa GMA7. Ano daw yun interview? Yeah, sa GMA7. Dahil sabi niya ay marami siyang mga issue kung bakit siya nag-resign, personal, budget, yan. Pero tsaka na lang niya ipapaliwanag.
Saan lang niya ipapaliwanag. Pero sinimulan din niya ipaliwanag. No? Kahit sabi niya, tsaka na niya ipapaliwanag. At nagsimula siya doon sa GAA, sa budget. Na hindi na kontento doon sa budget at direction nito. Pero hindi niya in-specify bakit. Malamang yan yung confidential at saka intelligence fund Natanggal. Nasinampahan ng kaso nila Barry. Ito talaga sila Barry. Natanggal na lang. Kakasuhan pa. No? Kakasuhan. Yun yung binanggit problema na. Problema itong isang kasama natin No? Oo. Sa GAA. No? Sa GAA. May iba siyang sinabi tungkol sa... Ngayon nag-trigger mga kababayan para sa ating mga congressmen. Nakalkalin. Kasi may reklamo siya. Di-imbestigahan niya natin. Kaya sabi ni political analyst Ronald Llamas, si Inday mismo niya yung nagbabaon sa kanyang sarili. Ayan tuloy, lumabas yung balita ngayon, kahapon pala, pinasusumpena na ng mga Makabayan Black members yung confidential funds, yung COA report sa confidential funds kung paano ginastos ni Inday. At malamang ito yung maging base para mag-file yung mga congressmen ng impeachment laban sa kanya. Binigyan ng ideya binagyan ng ideya ni Inday mismo yung mga congressmen para siya ma-impeach. You see? Tungkol sa Okta. Itong Okta na ito, ngayon lang ako nakakita ng ganyang survey. Na ang survey between Duterte ba o Marcos. Dapat ang survey ay, ikaw ba ay pro-Pilipino? Iba na po ito. Ngayon ang sinasabi po ni political analyst Ronald Llamas, si BP Sara niya, binabaon ang sarili niya. Yun man talaga po ang ginagawa ng mga Duterte. Binabaon nila yung kanilang sarili. Pagkatapos, ituturo nila yung ibang tao sa mga problemang kinakaharap nila. Sila man lang po may gawa ng mga problema nila, mga kababayan. So sabi rito sa balita ng GMA, Representatives Arlene Brosas and Raul Manuel supported the motion. In its 2022 annual audit report, state auditors disclosed that the Office of the Vice President had 125 million pesos in confidential expenses last year despite not having an appropriation for intelligence or confidential funds under the 2022 General Appropriations Act. The Office of the Vice President also received 500 million in confidential funds in 2023. So, kakalkali na po ng mga congressmen kung paano ginastos ni Inday yung kanyang confidential funds. At malamang sa malamang, yung kinatatakutan po ni Harry Roque na impeachment, yun ang mangyari. O diba? Paano niya Mr. Maravillas kung magalit yung mga supporters ni Inday, mag-people power? Mag-people power sila. Tingnan natin kung makakakuha sila mga kababayan ng support galing sa mga mamamayang Pilipino. Kasi ngayon po, based sa survey, pa-spaghetting pababa, padaos-dos ang support kay Inday ng mga tao. Kasi na-turn off na yung ating mga kababayan, lalo na siyempre, yung bumoto sa kanyang mga Marcos loyalists dahil sa kanilang walang tigil na paninira sa ating Pangulong Bongbong. Yung first family po, relax na relax lang. Pasayaw-sayaw nga po habang sinasalubong yung mga Olympians. Habang hindi na halos makatulog yung kampo ng mga Duterte at mga minions niya, yung ating Pangulong Bongbong Marcos po, relax na relax. At yung first family, ayan po, the first couple and their sons, Simon and Vinny, habang iniintay po yung mga Olympians, sumasayaw-sayaw. Kita ninyo, mga kababayan, enjoy na enjoy si Mrs. Liza Marcos. Parang sinasabi niya, lintik lang anyang walang ganti. Di ba? Hindi ba po? Akin man lang po yun. Ini-ignore lang po nila, mga kababayan, yung mga pangbabatikos. Relax na relax.
Nandun sila mga kababayan sa pagsasaayos ng ating bansa. At ngayon na dumating yung mga Olympians, sinalubong nila mga kababayan ng puno ng saya at excitement, di ba? Bilang pagpapasalamat sa napakalaking honor na ibinigay nitong mga Olympians po sa ating bansa at sa mga mamamayang Pilipino. Kaya pasayaw-sayaw po yung first family. Oh. Lalo niya Mr. Maravillas niyan. Magwawala yung mga taga-nausog. Para niyang nananadya yung first couple. Hindi man po. Masaya lang talaga po sila. Ito na yung okasyon mga kababayan. The President will confer the Presidential Medal of Merit to two-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo. The Presidential Medal of Merit is conferred from an individual for gaining prestige for the country in an international event in the fields of literature, the sciences, the arts, entertainment, and other civilian fields of endeavor, including sports, that foster national pride and artistic excellence. The citation reads as follows. Be it known to all men by these presents that I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, in recognition of his historic twin triumphs at the 2024 Paris Olympics, in the men's floor exercise and men's vault events, winning the first ever Olympic gold medals in gymnastics for the Philippines, for his demonstrated commitment to the Olympic ideals of excellence, respect, and friendship, advancing the cause of peace and global solidarity through sports, for his continuous application and development of skill, talent, intelligence, and discipline, proving that the Filipino athlete can stand shoulder to shoulder with the very best in the world, for his groundbreaking success as the first Filipino athlete to bring home multiple Olympic gold medals to the Philippines, for his truly uplifting life story, serving as a role model and inspiration to Filipinos for generations to come, especially young homegrown athletes, to strive not just for personal success, but for glory of country and people, and for bringing immense pride, honor, and joy to a grateful Filipino nation, have conferred the Presidential Medal of Merit on Carlos Edriel P. Yulo, done in the city of Manila this 13th day of August in the year of our Lord, 2024. Mr. President, Carlos Yulo. Yeah, di ba? Talakpakan. Tuwang-tuwa yung ating Pangulong Bongbong. Ayan ang tumayo po na nanay. Carlos Yulo will also be receiving 20 million pesos from the Office of the President, in addition to incentives under the National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. 20 million? An Amity card from the MTRCB valid until June 30, 2025, and travel tax exemption until June 30, 2028, courtesy of TIEZA. Ayos na ayos ba? Yan yung girlfriend niya, si Chloe. Wala yung nanay. Thank you so much, Mr. President. Ito yung speech yata ito ng ating Pangulo. So, that's why, tama-tama nandito si Chairman lang, siyang maraming pere. So, lahat naman ng atleta natin, bigyan na natin, basta nag-Olympian. Bigyan natin tigi 1 milyon. Di ba? Ima-match pa ng Office of the President yung bibigay mo. Kaya bali 2 milyon. Bukod pa ron, dahil sa ating pangingilala sa mga lahat ng tumulong, the coaching staff, bibigyan din natin ng kalahating milyon para sa amin. Ayos na ayos.
Hihinga ako ng pauman ninyo dahil maliit lang. At alam ko na yung 1 milyong piso, halimbawa, ay kumpara mo sa inyong sakripisyo. Ikumpara ninyo sa inyong pinagdaanan. Ikumpara ninyo, napakaliit lang. Pero ngayon lang, ito yung gagawin natin. Ngayon, sabi ko nga, marami na tayong ibinibigay na material things. No? What I would like to now do is to ask our athletes, our coaches, all our sports organizations. Imbis na maglalabas kami ng cash, well, if you need more cash, we'll find some more. But I think more importantly, I want to be part of the development of sports in the Philippines. Ayan po ang sabi ng ating Pangulo sa coverage ng RTVM at saka Mainstream Manila Bulletin. Na-inspired masyado yung ating Pangulong Bongbong Marcos kaya dinoble yung cash incentive po. Dati 1 million, ginawa na niyang 2 million. Tapos yung coach may 500,000 din. Di ba nakakatuwa? Kaya bang naghihintay kanina, kahapon po, yung ating Pangulo, yung first family, sa mga Olympians, sasayaw-sayaw muna sila. Oh. Di ba? Mga kababayan? Ito yung red carpet po. Pagdating ng mga Olympians, habang naghihintay yung first family, di ba? Tumatalon-talon si Mrs. Lisa Marcos. Di ba? Nakakatuwa, mga kababayan. The whole family. Yan. Sila yung sumalubong doon mismo sa Palasyo Malacanang, mga kababayan. So, talagang nakakatuwa. Ito si Carlos Yolo yata ito mismo. Yan. Matagal na kinausap ng ating Pangulong Bongbong. Yan. Di ba? Yan. Si Simon at saka si Vinny. Ang wala, si Congressman Sandro. Palakpak yung ating Pangulo. Yan. Ito yung encounter ni Carlos Yolo sa ating Pangulong Bongbong. Di ba nakakatawa? Habang yung mga nausog po, hindi na makatulog ngayon sa mga problemang kanilang sariling ginawa. Tulad nitong si Bato. To si Bato, mga kababayan, nagsalita na doon sa Senado. Sabi diyan, Bato at Duterte handa raw humarap sa Philippine Court, hindi sa ICC. Alam na namin yung strategy ninyo. Paano yung mga complainants against you nag-file sa ICC, hindi sa Philippine Courts? Hindi man yun pwedeng diktahan ng ating gobyerno. Di ba? Para niya, Mr. Maravillas, ang strategy ni Bato sa kani Duterte, tulad ng strategy ni Pacquiao, pari-parehas po. Dito anya kayo mag-file. Nang i-file yung kaso sa korte laban kay Pacquiao, biglang nag-disappear, mga kababayan. Di ba? Pakinggan natin itong sinasabi ni Bato. We were surprised by the recent pronouncement coming from the Secretary of Justice, Jesus Crispin Rimulya, and Solicitor General Minardo Guibarra. Excuse me. Solicitor General Guibarra said, and I quote, "The Philippines has no legal duty to lend any assistance to the ICC prosecutor in conducting his investigation. But the Philippine government cannot stop him from proceeding in any way he wants." End of. Meanwhile, Secretary Rimulya's pronouncement was, and I quote, "We are not in the business of blocking any movement of the Interpol unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitments." End of quote.
What is more troubling is when our Secretary of Justice declared that once an arrest warrant is issued, it's the Interpol's job to serve it. The pronouncements of those executive officials are quite alarming. The Secretary of Justice is one of the many alter egos of the President, and the Solicitor General is the lawyer of the government. Are they challenging the policy set by the President? Mapanganib po ang mga pahayag ng ating justice sapagkat maaring makapagbigay ito ng mensahe sa ating mga kababayan na hindi kaya ng mismong DOJ na pangalagaan ang rule of law. Tila sinasabi rin ng kung wala ang ICC, hindi tiyak na episyente at epektibong nakakamit ng ating mga kababayan ang katarungan. Nakalulungkot din po na tila na hindi maingat ang Solicitor General sa kanyang mga unsolicited opinion. Inilalagay niya sa alanganin ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng pangako nito na pag-aalalay sa ICC prosecutor na papasok sa ating bansa na ayon sa kanya ay legal duty. Sa ganito pong mga pagbibitiw ng commitment, nakukompromiso ang soberenya ng ating bansa. Kung hindi po ito isang konkretong halimbawa ng paggisa sa sariling mantika, ay iwan ko na lang. For the record, under the Constitution of the International Criminal Police Organization, Interpol, its objective is to ensure and promote the widest possible mutual assistance between all criminal police authorities within the laws existing in the different countries. Kaya nga po, may obligation tayo sa Interpol. Senator Bato, yan ang sabi mismo ng DOJ, si Secretary Remulla. O ngayon, umalis lang yung Pilipinas bilang member ng ICC, pero hindi man tayo umalis sa Interpol. Yung ginawa ng yung ICC, humingi ng tulong. Humingi sila ng tulong ngayon sa Interpol. Tapos yan kasi ituloy natin mga kababayan yung sinasabi ni Bato sa Senado. And in the spirit of the Universal Declaration of Human Rights, nowhere in the 50 Article Constitution of the Interpol did it lay down its power to arrest a person. So what is the so-called blue notice and other colored notices issued by Interpol as claimed by an infamous coup plotter? Is this tantamount to a warrant of arrest? To their website, Interpol notices are international requests for cooperation or alerts allowing police in member countries to share critical crime-related information. In fact, Interpol officials do not arrest suspects or act without the approval of the national authorities. Thus, notices issued by... i-approve nga. Yan ang ibig sabihin kasi still member tayo. May obligation tayo, sabi ni Secretary Remulla sa Interpol. O, di ba? So, madaling sabi, i-approve ng ating gobyerno. Malinaw. Can be considered as warrants of arrest under the Philippine jurisdiction. How about if the warrant of arrest will be issued by the ICC? Should the Philippine government recognize the validity of such warrant? The answer is still no. Let us consult our Supreme Court of the land, the 1987 Philippine Constitution, on which body can issue a warrant of arrest pursuant to the criminal case or proceeding. Section 2 of Article 3 on Bill of Rights of the Constitution states that the right of the people to be in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be violable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge.
after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This provision of the Constitution is also reflected in the rules of court issued by the Supreme Court, which judicial officers must follow when dealing with criminal procedure. Since we have established that only judicial courts have the power to issue warrant of arrest in our country concerning criminal cases, what will happen now if our law enforcers will implement a warrant of arrest not issued by a Philippine court against a Filipino citizen in the country? Attorney Harry Roque recently made a public remark on this issue. According to Attorney Harry Roque, the Interpol has no manpower to effect an arrest pursuant to warrant issued by a judicial body. As such, our law enforcement officers, such as the members of the Philippine National Police and the National Bureau of Investigation, may be asked to implement the warrant of arrest issued by the ICC. But according to him, since the Philippines is no longer a member of the ICC, we are no longer bound to follow the issuance of ICC, as it has no jurisdiction over us. He further claimed that if the PNP and other law enforcers implement the warrant issued by the ICC, those who will do so may be subjected to administrative and criminal liability. Di questionin na lang po ninyo sa Supreme Court. Di ba? Ganun lang. Ngayon, si Digong, sabi naman mga kababayan ng dating Pangulo, I do not recognize ICC probe on drug war. Ang problema, hindi man po siya magdidesisyon yan. Kung i-recognize niya hindi, it's not within his power. Tama po. Yan kasi. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan ang aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Ito yung mga bago naming clients. Pati mga foreigners po, British tourist po sila. Ito mga taga Denmark, India national naman siya. Ito naman po yung bago naming binibintang product online, iGlow Serum. Whitening po siya, tingnan ninyo epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.